Marshall Pick, Kabanata 5533. Bagong henerasyon para sa matatanda. Sa patuloy na pagpapakilos ng hukbo ng human race, ang orihinal na mapayapang mysterious nether territory ay muling naging hindi mapakali. Hindi lamang nahuli ng mobilisasyong ito ang Black Ink Clan na hindi nakabantay, ngunit maging ang human race ay nagulat. Inakala ng magkabilang panig na pagkatapos ng huling malaking labanan, magkakaroon ng maikling panahon ng kapayapaan, ngunit pagkatapos lamang ng isang dosenang araw, ang panig ng human race ay gumawa ng isa pang malaking hakbang. Ang higit sa 200,000 mga sundalo ng human race sa mga linya sa harap ay lahat ay kumilos, na tumuturo patungo sa base camp ng Black Ink Clan. Pinipilit din ng human race ang iba't ibang auxiliary battlefronts. Sa wala pang kalahating araw, milyon-milyong kilometro ang layo mula sa base camp ng Black Ink Clan, ang fleet ng human race ay kumalat sa kawalan. Sa mga higanteng barkong pandigma, patuloy na maririnig ang tunog ng mga tambol. Patayin, patayin, patayin. Laban, laban, laban. Halos mabaligtad ng mga sigaw ng mga sundalo ng human race ang mysterious nether territory na ito. Bagamat ang pagpapakilos ng hukbong ito ay nagulat sa mga sundalo, sa puntong ito, ang human race ay walang kakulangan sa determinasyon na lumaban hanggang kamatayan sa Black Ink Clan. Sa base camp ng Black Ink Clan, nagbabantay ang hukbo ng Black Ink Clan. Sa pinakaharap, marami sa mga territory lord ang nakasuot ng marangal na ekspresyon, ang kanilang mga puso ay puno ng kahihiyan. Matapos labanan ang human race sa loob ng ilang dekada sa mysterious nether territory, ito ang unang pagkakataon na inatake sila ng human race sa kanilang pintuan. Noong nakaraan, kadalasan, sila ang nagkukusa sa pag-atake. Ang human race ay paminsan-minsan ay nagsasagawa ng inisyatiba, ngunit hindi sila kailanman papasok sa ganoong lugar. Ang pangunahing focus ng human race ay ang pagdepensa at pag-counterattack. Ito ang base camp ng Black Ink Clan, at ang provocation ng human race ay hindi matitiis. Kung hindi dahil sa ang katunayan na ang 8th grade master ng human race ay biglang lumitaw sa araw na iyon, ang territory lords ay nagutos na ng labanan. Kailan natakot ang Black Ink Clan sa human race? Gayunpaman, nang isipin nila ang misteryosong 8th grade human race cultivator na iyon, kahit na ang pinakamakapangyarihang territory lord ay hindi napigil ang makaramdam ng takot. Sa wala pang kalahating tasa ng oras ng tsaa, ang lalaking ito ay nakapatay ng 3 innate territory lords. Hindi pa ito nangyari noon, ngunit ang mas ikinagulat ng mga territory lord ay hindi ito ang unang pagkakataon na pumatay ng isang territory lord ang taong ito. Ayon sa balita mula sa Northern Pass, ang taong ito ay minsan nang nagdulot ng kaguluhan sa Northern Pass at nakapatay ng 3 territory lords sa ilalim mismo ng ilong ng royal lords. Hindi lang iyon, ngunit kahit 7 sa high-grade Black Ink nest ay nawasak. Sa harap ng lalaking ito, ang isang makapangyarihang innate territory lord ay kasing mahina ng manok. Nang dumating ang balita, lahat ng territory lords ng mysterious nether territory ay nahirapang paniwalaan. Ang pagpatay sa isang territory lord at pagsira sa isang high-grade Black Ink nest ay hindi isang malaking bagay, ang susi ay ginawa ito ng kabilang partido sa ilalim ng mga mata ng royal lord. Kahit ang royal lord mismo ay hindi ito napigilan. Ayon sa balita, nagawang kontrolin ng taong ito ang hukbo ng small stone race at ginamit ito upang sumabog na may hindi mailarawang purifying light. Sa oras na iyon, ang taong ito ay tumakas habang ang royal lord ay naharang ng purifying light. Ang kapangyarihan ng higit sa 10 territory lords ay nadalisay at ang kanilang mga aura ay bumagsak. Hanggang ngayon, nagpapagaling pa rin sila sa Black Ink nest, at hindi alam kung kailan sila gagaling. Ito ay isang lubhang nakakatakot na kalaban. Kung hindi siya magpakita ng sarili, sinong territory lord ang maglalakas loob na kumilos ng ganoon kapangahas? Dahil dito, kahit na inayos ng human race ang kanilang mga puwersa at pukawin sila sa lahat ng paraan na posible, ang territory lords ay hindi nang ahas na sumugod palabas. Natakot sila na ang 8th grade ng human race ay magtago sa mga anino at maghintay ng pagkakataon na maglunsad ng sneak attack. Ang bilang ng mga territory lord ay talagang mas mataas kaysa sa bilang ng mga 8th grade human race masters, ngunit hindi pa rin nila nakayanan ang pagpatay sa lalaking ito. Habang hinahanap ng territory lord si Yang Kai, nagpadala na si Yang Kai ng mensahe sa meeting hall. Kasabay nito, sa loob ng hukbo ng human race, sa battleship kung saan binago ni Bishi, si Yoraming ay naglabas ng isang butil ng komunikasyon at sinulyapan ito bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmura. Ang mabahong lalaking ito ay iniiwan na naman tayo. Nagulat ang lahat ng babae, at mabilis na nagtanong si Soyan. Saan siya pupunta? Umiling si Yoraming. Ewan ko,
Mahaba-habang biyahe lang daw ang pupuntahan niya at ilang araw na lang babalik. Sinabi niya sa amin na maghintay ng matyaga. Bagamat nais ni Yang Kai na umalis muli, ang kasalukuyang sitwasyon ay apurahan at ang dalawang lahi ay maaaring magsimula ng digmaan anumang oras, kaya't ang mga babae ay pinipigilan lamang ang kanilang sarili at maghintay. Sa kabilang panig, sa meeting hall, pagkatapos magpadala ng mensahe si Yang Kai, ikinonekta niya ang kanyang kamalayan sa lumang puno at sa sumunod na sandali, gumuho ang kawalan at lumitaw siya sa tabi ng old tree sa Great Cosmological Realm. Pagtingin, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai. Bagamat ilang dosenang taon pa lang, ang old tree ito ay dumanas ng malaking pagbabago. Sa huling pagpunta niya rito, marami sa mga world fruits sa lumang puno ang nagpakita ng mga senyales ng pagkabulok, pero at least ang world fruits ay nakasabit pa rin sa puno. Ngunit ngayon, ang world fruits ay malinaw na nabawasan ng husto, at maging ang kalagayan ng old tree ay lumala. Naunawaan ni Yang Kai na ang world fruits sa lumang puno ay ang mga projection ng universe world. Kung ang world daw ng universe world ay mawawasak, ang world fruits ay mabubulok at mawawala. Sa nakalipas na ilang dekada, dumami ang bilang ng mga universe world na nabasag ng kanilang world great daw, at ang world fruits ay nabawasan ng malaki. Habang pinapanood ni Yang Kai, isang bulok na world fruit ang nahulog at nawala. Old tree. Mahina na tumawag si Yang Kai. Ang mukha ng old tree ay lumitaw sa katawan ng puno, ang mukha nito ay naging itim na parang naapektuhan ng black ink strength. Ano ang problema? Tumango si Yang Kai at sinabi. Gusto kong hilingin sa old tree na imbestigahan ang yearning territory at tingnan kung mayroon pang world great daw doon na hindi pa gumuho. Kung mayroon man, maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ng world tree para direktang bumaba sa universe world, kaya hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa kalsada. Siyempre, ito ay hindi malamang. Matapos masakop ng Black Ink Clan sa napakaraming taon, tiyak na hindi papalampasin ng Black Ink Clan sa Universe Worlds ang pagkakataong ito. Para sa Black Ink Clan, ang masaganang World Force ng Universe World ang pinakamahusay na pagkain para sa Black Ink Nest at sa kanilang mga clansmen. Pumunta rito si Yang Kai na may balak na subukan ito. Oo nga, sinabi ng Old Tree. Sa ngayon, maliban sa 12 o higit pang Great Territory battlefields kung saan matatagpuan ang hukbo ng iyong human race at ang ilang Great Territory sa likod nila, wala nang naaangkop na Universe World. Gaya ng inaasahan, tumango si Yang Kai. Paumanhin sa pag-istorbo sa Old Tree. Sa isang pag-iisip, nakakonekta si Yang Kai sa isang Universe World sa Mysterious Nether Territory at lumabas, lumilitaw sa labas ng Universe World. Sa panig ng Mysterious Nether Territory, mayroon pa ring ilang Universe World na hindi pa nawasak. Hindi lang ganito ang Mysterious Nether Territory, ang iba pang dosenang mga Great Territory battlefields ay pareho. Pagkatapos ng lahat, ang hukbo ng human race ay narito pa rin, kaya kung nais ng Black Ink Clan na ganap silang sakupin, kailangan nilang talunin ang hukbo ng human race. Sa harap ng meeting hall, may nakadaong na battleship. Ang Dawn Squad. Kudlit. Sa sandaling ito, sa ibabaw ng barkong pandigma ng Dawn Squad, isang pulutong ng mga tao ang natipon, lahat sila ay nakatingin sa meeting hall, sila ang mga miyembro ng Dawn Squad. Ang Dawn Squad ay orihinal na kabilang sa Great Evolution Army, at dahil ang mga labi ng Great Evolution Army ay natipon sa Mysterious Nether Territory, ang Dawn Squad ay natural na kasama nila. Gayunpaman, ang Dawn Squad ay kasalukuyang nakapwesto sa gilid na linya at hindi sa kampo ng frontline. Sa nakalipas na ilang araw, naging abala si Yang Kai at walang oras upang makilala ang mga matandang kaibigan na ito. Sa sandaling ito, dumating na ang Dawn Squad. Nakatanggap sila ng mga utos na pumunta dito at kumilos ayon sa mga utos. Kung sino ang dapat nilang sundin, hindi sinabi ng mga nakatataas. Habang nakatingin sila sa paligid, biglang may lumitaw na figure sa deck. Nang tumingin ang lahat, tuwang-tuwa ang pinuno ng grupo. Squad Leader. Tumangala si Yang Kai at nakita niya sina Fang Ying, Shen Ao, Bai Yi, Blood Crow, Miao Feiping, at isang dosenang pamilyar na mukha. Karamihan sa kanila ay hindi niya nakilala. Bahagyang nataranta ang isip ni Yang Kai. Sa battleship na ito, nakipaglaban siya sa tabi ni Ning Qizi, Chi Taichu, Ren Bingbai, Yu Zeyo, at Zhang Yang, na sumali sa Blood Crow kalaunan. Ngayong wala na ang mga taong ito, marami sa mga cultivator ng 7th grade at 6th grade ang namatay. Sa buong Dawn Squad, isang dosenang pamilyar na mukha na lang ang natitira. Sa tatlong magagaling na laban, kahit isang elite na koponan tulad ng Dawn Squad ay natalo sa ganoong estado, kaya madaling isipin kung magkano ang binayaran ng human race. Ang Dawn Squad ay maaaring ituring na mapalad.
Hindi bababasa, ito ay isang itinatag na puwersa, isang bagong henerasyon lamang na pinapalitan ang luma. Noong nakaraan, mayroong 4 na elite na koponan na sumali sa Great Evolution Army. Ang Dawn Squad ni Yang Kai, ang Old Turtle Squad ni Chai Fang, ang Snow Wolf Squad ni Yao Kangcheng, at ang Profound Wind Squad ni Magao. Sa 4 na elite squad, ang Dawn Squad na lang ang natitira. Ang Snow Wolf Squad ni Yao Kangcheng ay nahuli ng 9th grade Black Ink disciple ng salakayin ng Great Evolution Army ang King City ng Black Ink Clan. Ang Profound Wind Squad ni Magao ay ganap na nabura sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction Battle. Pagkatapos ng labanan sa Spatial Territory, iilan lamang sa mga miyembro ng Old Turtle Squad ni Chai Fang ang nakaligtas, ang kanilang battleship ay nawasak, at ang kanilang koponan ay na-disband. Napabuntong hininga si Yang Kai sa kanyang puso. Sa hindi mabilang na taon, ang human race ay dumanas ng hindi mabilang na casualty at hindi mabilang na mga elite ang namatay sa labanan, lahat ay para sa layunin ng pagpuksa sa Black Ink Clan. Bagamat hindi maganda ang kasalukuyang sitwasyon ng human race, naniniwala si Yang Kai na balang araw, ibabalik ng 3,000 mundo ang kaayusan at pukse ng Black Ink Clan. Ang lahat ng mga sakripisyong ginawa nila sa ngayon ay para sa kapakanan ng hinaharap. Senior Sister Fang. Bahagyang tumango si Yang Kai kay Feng Ying. Si Feng Ying ay sumulong sa 8th grade bago siya, at ayon sa mga patakaran, hindi na siya miyembro ng Dawn Squad. Tinawag pa nga ni Wei Junyang at ng iba pa si Feng Ying sa panahong ito, halatang humihingi ng tulong sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang isang 8th grade ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa ilang partikular na oras. Narinig ko na si junior brother ay nakalusot sa 8th grade at nakarating sa mysterious Nether Territory. Matagal ko nang gustong pumunta at tingnan, ngunit sa kasamaang palad, ang Black Ink Clan sa Western Defensive Line ay masyadong aktibo at hindi ako makaalis. Junior brother, huwag mo akong sisihin. Ngumiti si Yang Kai. Masyadong seryoso si senior sister. Matapos tumango kina Shen Ao, Bai Yi, at ang iba pa, lumingon si Yang Kai kay Blood Crow at bahagyang sumimangot. Ang Great Evolution Bloodlight Scripture ay talagang mas mababa sa Heaven Devouring Battle Law. Hindi niya ito napansin noon, ngunit ngayong muli niya itong tiningnan, bagamat lumakas ng husto ang lakas ng Blood Crow, halatang hindi matatag ang kanyang aura. Mula dito, makikita na ang pagpino ng Blood Crow ng Black Ink Clan ay may kaunting side effect. Huwag mo nang pinuhin ang Black Ink Clan, o mamamatay ka. Babala ni Yang Kai. Ngumisi si Blood Crow. Kung hindi ka namatay, paano mamamatay ang haring ito? Lihim siyang namangha, ang swerte ni Yang Kai ay talagang napakabuti. Pagkatapos ng labanan sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, sinabi ng lahat na mamamatay si Yang Kai nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, siya ay hinahabol ng isang Royal Lord, kaya paano makakatakas si Yang Kai? Noong panahong iyon, siya ay 8th grade pa lamang. Gayunpaman, pagkaraan ng halos 1,000 taon, hindi lamang ligtas na nakabalik si Yang Kai, ngunit naabot din niya ang 8th grade Heaven Opening Realm. Tungkol naman sa Royal Lord na humahabol sa kanya, walang nakakaalam kung ano ang magiging kapalaran niya. Tahimik na nagmura si Blood Crow sa kanyang puso. Sinabi na ang isang mabuting tao ay hindi magtatagal, ngunit ang isang salot ay mabubuhay ng 1,000 taon. Totoo ba ito? Marshall Pick, Kabanata 5534. Ang nag-iisang barko na ito ay nagpapatuloy pasulong. Kung iyon ang kaso, siya mismo ay magiging isang malaking salot at hindi madaling mamamatay. Ang mga iniisip ni Blood Crow ay tumakbo ng ligaw, ngunit hindi na siya pinansin ni Yang Kai. Kung paano linangin at maging mas malakas ay isang personal na bagay, siya ay naging lubhang mabait. Nakinig man sa kanya si Blood Crow o hindi iyon isang bagay na makokontrol niya. Hindi siya ninuno ni Blood Crow, kaya paano siya mag-aalaga? Si Akai ay nakalusot din sa 7th grade. Lumingon si Yang Kai sa isang magandang babae at medyo nagulat, tumango ng paulit-ulit. Hindi masama. Hindi masama. Sa paglipas ng mga taon, napakaraming mga alagad ang lumabas mula sa kanyang miniature universe sa Void Continent. Sa kanyang panahon sa Black Ink Battlefield, maraming mga disipulo ang lumabas sa isa't isa upang makapasok sa Heaven Opening Realm. Nang siya ay bumalik sa Voidland, pinalaya ni Yang Kai ang libu-libong mga disipulo ng sabay-sabay, na lahat ay nakaabot sa 6th grade o 7th grade, na ikinagulat ni Mo Mei at ang iba pa na nagbabantay sa Voidland. Sa lahat ng mga disipulo mula sa Void Continent, ang pinakakilala ni Yang Kai ay walang iba kundi si Miao Feiping. Siya ang unang taong lumabas sa Void Continent at sumulong sa Heaven Opening Realm, at siya rin ang elder senior brother sa lahat ng cultivator na nagmula sa Void Continent.
Hanggang ngayon, mayroon pa ring mga estatwa niya sa training hall para pasiglahin ang mga nakababatang henerasyon. Bilang karagdagan, ang nag-iwan ng pinakamalalim na impresyon kay Yang Kai ay itong Lady Akai. Sa Great Evolution Pass, madalas na pumupunta si Akai sa kampo ng Dawn Squad para tumulong, ngunit makikita ng sino mang may matalinong mata na ang pagtulong ay isang dahilan lamang para bisitahin si Miao Feiping. Tila may kwento sa pagitan ni Akai at Miao Feiping. Sa mga mata ng dalagang ito, iisa lang ang figurette, at ang taong ito ay hindi man lang maihahambing kay Yang Kai, isang Dao Master. Ngayon, sa pagbabalik tanaw, si Akai at Miao Feiping ay nakatayong magkatabi na may matalik na ekspresyon, halatang nakamit ang magagandang bagay. Nang makita si Yang Kai, Miao Feiping at Akai ay halatang tuwang-tuwa. Bilang mga cultivator na nagmula sa Void Continent, ang kanilang paggalang kay Yang Kai ay isang bagay na hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao. Dao Master. Yumuko si Akai nang may paggalang. Bahagyang tumango si Yang Kai. Hindi naman masama ang kakayahan ni Akai, masasabing napakataas nito. Sa katunayan, ang mga nagawang lumabas sa Void Continent at makapasok sa Heaven Opening Realm ay napakatalino. Si Akai ay nakalusot sa 6th grade Heaven Opening Realm ng direkta noon, ngunit ngayon, sa loob lamang ng 6 o 7 taon, siya ay talagang nakalusot sa 7th grade. Siguradong nagkaroon siya ng isang hindi inaasahang pagkikita, kung hindi, imposible para sa kanya na lumaki ng husto sa ganoong kaikling panahon. Hindi nagtanong si Yang Kai. Ang usapin ng mga pagkakataon ay nauugnay sa mga personal na lihim, kaya paano siya madaling magtanong tungkol dito? Nawala ang disappointment at frustration sa puso niya. Hindi bababasa, mayroon pa ring higit sa 100 ng matatandang miyembro mula sa Dawn Squad na nabubuhay pa. At least, buo pa rin ang pagkakatatag ng Dawn Squad. Sa isang tame-time na ekspresyon, sinabi ni Yang Kai. Sa pagkakataong ito, sasama kayo sa akin. May mga bagay akong kailangan ng tulong mo. Nagtanong si Fang Ying. Squad leader, ano ang gagawin mo sa oras na ito? Sumagot si Yang Kai. Pupunta tayo sa Yearning Territory. May mga human race cultivator na nakulong doon, kaya ang misyon namin ay iligtas sila. Kumunat ang noo ni Fang Ying. Mayroon pa bang mga cultivator na nakulong sa Yearning Territory? Wala siyang masyadong alam tungkol sa bagay na ito, tutal, nakarating lang ang balita sa Head Office Division hindi pa nagtagal. Bagamat isa rin siyang karakter sa antas ng Division Commander, mababaw pa rin ang kanyang karanasan at hindi niya makontak ang pangunahing impormasyon. Tumango si Yang Kai. Maaaring medyo mapanganib ang misyong ito, ngunit kung may ayaw, hindi ko sila pipilitin. Pwede ka nang umalis. Sa pagtingin sa paligid, ang 12 ng mga miyembro ng Dawn Squad ay lahat ay nakasuot ng kalmado na mga ekspresyon, hindi nagpapakita ng anumang intensyon na umatras, ngunit isang bagong 7th grade Heaven Opening Realm Cultivator ang nagtanong. Sir, ilang tao ang mayroon tayo sa paglalakbay na ito sa Yearning Territory? Tumingin sa kanya si Yang Kai at sinabing, Dawn Squad, pati ako. Natulala ang 7th grade. Isang maliit na team ang nangahas na pumunta sa Yearning Territory para iligtas ang mga tao. Kahit na ang Dawn Squad ay isang elite squad na may 50 tao, katumbas ng 3 o 4 na ordinaryong squad, ito ay napakaliit pa rin. Dahil nagawang bitag ng Black Ink Clan ang mga cultivator ng Yearning Territory, tiyak na hindi maliit ang kanilang bilang, at malamang na mayroon silang territory lord na nangangasiwa sa kanila. Sa pagtingin sa paligid, si Shen Ao at ang iba pa ay tila walang balak na pigilan siya, sa halip lahat sila ay sabik na subukan. Natahimik sandali ang 7th grade bago muling nagtanong. Sir, may balita na sa huling malaking labanan, si Sir ay pumatay ng 3 territory lords ng mag-isa, totoo ba iyon? Oo, bagamat alam niya na ang mga chismis na ito ay malamang na hindi mali, nang marinig niya itong personal na inamin ni Yang Kai, nabigla pa rin ang 7th grade master. Ang pagpatay sa 3 territory lords na magkakasunod, paano magkakaroon ng ganoong kalaking lakas ang isang 8th grade human race cultivator? Nasaksihan din niya ang labanan sa pagitan ng isang 8th grade at innate territory lord mula sa malayo, kaya kitang-kita kung gaano kalupit ang mga innate territory lord na ito. Kahit na ang isang malupit na innate territory lord ay talagang nawalan ng 3 tao sa ilalim ng taong ito, at lahat sila ay pinatay ng parehong tao. Ngumiti si Shen Ao at tinapik ang balikat ng 7th grade Heaven Opening Realm Cultivator. Old How, noong ang team leader natin ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Cultivator, minsan na siyang nakipagsanib puwersa kay Junior Sister Bai Yi para patayin ang isang territory lord. Ngayon na siya ay isang 8th grade, ang pagpatay ng ilan pang territory lords ay walang espesyal. Si Bai Yi ay nanatiling tahimik sa gilid,
Tahimik na idinagdag sa kanyang puso na ang Territory Lord na kanilang napatay ay malubhang nasugatan, kaya naman nagtagumpay sila ni Yang Kai. Kung nasa peak state ang Territory Lord, malamang na hindi na sila makakabalik ni Yang Kai. Napangiti ang 7th grade na tinawag na Hao nang marinig niya ito. Ito ay isang bagay na narinig niya ng higit sa isang beses mula kay Shen Ao. Ang 7th grade na pumatay sa isang Territory Lord ay isang napakagandang gawa, ngunit ang Territory Lord na lumitaw sa Black Ink Battlefield ay ganap na naiiba sa kasalukuyang Innate Territory Lord. Ang bawat isa sa mga Innate Territory Lord na ito ay walang katulad na makapangyarihan, isang lakas na makukuha lamang sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanilang espasyo sa paglago sa hinaharap. Ang human race ay mayroong maraming 8th grade masters, kaya sa isang mono-a-mono fight, wala pang 10 tao ang makakapatay ng isang Innate Territory Lord. Matagal na niyang narinig ang tungkol kay Yang Kai, at pagkatapos sumali sa Dawn Squad, marami siyang natutunan na sikreto mula kay Shen Ao at sa iba pa. Ang mga matandang miyembro ng Dawn Squad na ito ay lubos na pinahahalagahan si Yang Kai. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataon na magkabalikat ang squad leader na ito ng Dawn Squad, biglang nakaramdam ng pag-asa ang 7th grade master na ito. Pinagsalikop ang kanyang mga kamao, sinabi niya sa mahinang boses. Handa akong sundan si Sir at paglangkuran ka. Handa kaming sundan si Sir at pagsilbihan ka. Sabay-sabay na sabi ng lahat. Laming-galing si Yang Kai sa paligid at tumango bilang kasiyahan. Dahil iyon ang kaso, umalis na tayo. Naghiwa-hiwalay ang lahat at nagpunta sa kani-kanilang negosyo. Hindi nagtagal, ang Dawn Light Battleship ay naging isang bahid ng liwanag at lumipad ng malalim sa kawalan. Sa direksyon ng base camp ng Black Ink Clan, isang malaking bilang ng mga sundalo ng Black Ink Clan ang mabilis na nagpapakilos ng kanilang puwersa. Ang biglaang pagdating ng hukbo ng human race ay nahuli sa kanila. Ang lalong ikinagulat ng Territory Lords ay hindi sinamantala ng human race ang pagkakataong umatake, sa halip ay piniling i-deploy ang kanilang mga puwersa sa labas, handang umatake anumang oras. Ang sitwasyong ito ng hindi pakikipaglaban o pag-atres ay naging sanhi ng labis na hindi komportable sa Territory Lords. Kung hindi dahil sa makapangyarihang 8th grade Heaven Opening Realm Master na iyon, tiyak na hindi nila matitiis ang ganitong kahihiyan. Hindi pa rin nagpapakita ang 8th grade human race na iyon, kaya walang nakakaalam kung saan siya nagtatago. Lahat ng mga divine senses ng Territory Lords ay lumundag habang hinahanap nila siya. Habang nag-iisip ang mga Territory Lords kung ano ang nangyayari, isang mahusay na figure ang lumitaw sa direksyon ng hukbo ng human race. Ang hukbo sa direksyong iyon ay nagkusa na maghiwalay, at sa isang kisap mata, isang battleship na ilang beses na mas malaki kaysa sa isang ordinaryong battleship ang lumitaw sa harap nila. Ang battleship ay diretsyong lumipad patungo sa base camp ng Black Ink Clan nang walang anumang intensyon na bumagal o tumalikod. Ang mas ikinagulat ng mga Territory Lord ay nakakita sila ng pamilyar na figure sa deck. Ang human race na 8th grade. Ang tao na 8th grade na pumatay ng 3 Territory Lords. Akala nila ay nagtatago sa lilim ang kabilang partido, ngunit sinong mag-aakala na hindi pa nga nakapunta dito ang kabilang partido. Sa sandaling ito, nakatayo siya sa kubyerta, nakatingin sa lahat ng may hinamak. Ang mga Territory Lord ay nagalit, pakiramdam na sila ay napahiya, ang kanilang mga puso ay puno ng mga hinaing. Sa isang lugar sa napakalaking fleet ng human race, sa battleship na binago ng clone ni Bishi, matalim ang mga mata ni Yuhi habang nakaturo at sumisigaw. Ladies, nandyan ang iyong master. Tumingin ang mga babae at nakita ang eksena ng Dawn Light na karga si Yang Kai. Kumunat ang noo ni Yu Rameng. Anong ginagawa niya? Sa harap ng dalawang hukbo, ang sitwasyon ay parang tubig at apoy na naghahalo, kaya bakit dumiretso ang kanyang battleship patungo sa base camp ng Black Ink Clan? Naalala ang mensaheng ipinadala sa kanya ni Yang Kai, nalito si Yu Rameng. Nang sabihin ni Yang Kai na siya ay pupunta sa isang mahabang paglalakbay, naisip niya na mayroon itong isang uri ng lihim na misyon, ngunit hindi niya inaasahan na makikita siya rito. Habang patuloy na umaasenso ang Dawn Light, ang mga puso ni Yu Rameng at ng iba pa ay nanikip. Ang Dawn Light ay ganap na humiwalay sa hukbo ng human race at ang nag-iisang battleship ay dumiretso na sa kampo ng kalaban. Hindi magtatagal bago nila harapin ang hukbo ng Black Ink Clan sa harap nila. Sa oras na iyon, kung guguluhin sila ng hukbo ng Black Ink Clan, mabubuhay pa kaya ang kanilang asawa? Ang bastos na ito. Galit na galit si Yu Rameng. Ang mabahong lalaking ito ay kumilos at hindi na sila pinansin. Laban, laban, laban. Patayin, patayin, patayin.
Ang sigaw ng hukbo ng human race ay hindi tumitigil, at ang tunog ng kanilang mga boses ay yumanig sa buong mundo, na naging dahilan upang manginig sa takot ang Black Ink Clan. Sa sandaling ito, hanggat ang 8th grade master ang magbibigay ng utos, ang hukbo ng human race ay tiyak na magpapatuloy. Magsisimula na ang laban. Patuloy na sumulong ang Dawning Light. Hindi lamang si Yuraming at ang iba pa ang nataranta, ngunit higit pa sa human race ang naguguluhan, ganoon din ang para sa Black Ink Clan. Ang dalawang karera ay naglalaban sa loob ng maraming taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganoong sitwasyon. Hindi alam ng Territory Lords kung ano ang ginagawa ng human race, ngunit hindi may kakaila na ang hitsura ni Yang Kai ay nakakuha ng atensyon ng halos lahat ng mga master ng Black Ink Clan. Ang lahat ng kanilang mga mata ay nakatuon sa kanya, at ang invisible pressure na ipinalabas niya ay halos naging sanhi ng pagbaluktot ng espasyo. Sa itaas ng Dawning Light, mayroong 5th grade Heaven Opening Realm Cultivator na nanginginig ang mga paa habang nakatingin sa isa pang 6th grade Cultivator sa tabi niya at sinabing, "Senior brother, hindi na ako makakatagal pa. Bagamat malayo pa ang pressure mula sa napakaraming Territory Lord Powerhouse, hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng isang 5th grade Cultivator na tulad niya." Namutla rin ang mukha ng 6th grade master, pero hindi niya nakalimutang i-cheer ang junior brother niya. "Junior brother, maniwala ka sa sarili mo, kaya mo, dapat kumapit ka. Kung mahuhulog tayo sa harap ng hukbo ng dalawang lahi, magdudulot lamang tayo ng kahihiyan sa human race at magiging katatawanan sa Black Ink Clan." Nang marinig ito ng 5th grade, agad siyang nagdikit ng ngipin at sumigaw. "Naiintindihan ko, senior brother. Ang human race ay maaaring magdugo at mamatay sa labanan, ngunit hinding-hindi sila susuko." Sa mahinang dagandong, dahan-dahang umayos ang kanyang nakatungong mga binti, nanginginig ng marahas ang kanyang katawan habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Nang makita ito, ang 6th grade master ay nagngingit at nagpatuloy, ngunit sa kanyang puso, hindi niya maintindihan kung bakit dinala niyang kay ang Dawn Squad sa frontline battle formation nang sabihin niyang pupunta siya sa Yearning Territory para iligtas ang mga nakulong. Mga Cultivator ng Sangkatauhan. Martial Pick, Kabanata 5535. 6 Arms. Pagkaraan ng ilang sandali, nang ang 5th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi makayanan ang pressure ng Territory Lord, biglang iwinagayway ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinakawalan ang kanyang aura. Sa isang iglap, ang nakakatakot na presyon ay nawala na parang mga snowflake sa ilalim ng nagliliyab na araw. Sa paglalakbay na ito, hindi lamang nila gustong gamitin ang kalsadang ito, ngunit nais din nilang ipakita ang kanilang lakas. Dahil dito, ang panig ng Dawning Light ay hindi man lang na-activate ang kanilang protective spirit arrays at ganap na walang pagtatanggol. Nang makitang napakadaling na-neutralize ni Yang Kai ang panggigipit ng Territory Lords, ang moral ng puwersa ng human race ay tumaas at ang kanilang mga sigaw ay naging mas malakas. Ang mga Territory Lords ay nakasuot ng marangal na mga ekspresyon. Ang sangkatauhan na ito na 8th grade ay talagang medyo malakas, hindi nakakagulat na nakatakas siya mula sa mga kamay ng Royal Lord. Nagpatuloy ang Dawning Light hanggang 3 milyong kilometro ang layo mula sa hukbo ng Black Ink Clan. Sa ganoong kalayuan, sa isang makapangyarihang innate Territory Lord at isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, para silang nakatayo mismo sa harap ng isa't isa. Ang anumang uri ng secret technique ay maaaring matrap ang kabilang partido sa loob ng kanilang attack range, at anumang abnormal na aksyon ay maaaring humantong sa isang mahusay na digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Noong nakaraan, kapag ang dalawang hukbo ay magkaharap, sino ang maglalakas loob na kumilos sa ganoong paraan? Mas mabuti kung wala silang pakialam sa sarili nilang buhay, ngunit kung talagang pipilitin sila ng human race sa ganoong sitwasyon, tiyak na hindi ito kukonsintihin ng Black Ink Clan at lalaban muna sila. Ngunit ngayon, kahit na ang Dawning Light ay nakatayong mag-isa sa harap ng hukbo, ang Black Ink Clan ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-delos. Sa itaas ng Dawning Light, lahat ng miyembro ng koponan ay kinakabahan at nasa sabik. Gamit ang lakas ng isang solong tao para hadlangan ang milyon-milyong malakas na hukbo ng Black Ink Clan, kung hindi ito makikita ng sarili nilang mga mata, hinding-hindi sila maniniwala. Lalong nabigla ang cultivator na pinangalan ng Hao. Siya ay naging bagong miyembro ng Dawn Squad sa nakalipas na ilang dekada at nakarinig ng maraming kwento tungkol kay Yang Kai mula kay Shen Ao. Noon pa man ay pakiramdam niya ay nagyayabang lamang si Shen Ao, ngunit ngayon na personal niyang sinamahan si Yang Kai sa paglalakbay na ito, alam niyang karapat-dapat ang kanyang reputasyon. Kung kahit na isang cultivator na may apelyidong Hao ay ganito, hindi na kailangang banggitin si Shen Ao at ang iba pang matatandang miyembro ng koponan. Lahat sila ay may ngiti sa kanilang mga labi.
Sa panahon ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction Battle, nawala si Yang Kai, at ang Dawn Squad ay nagkaroon ng ilang casualty. Sa mga sumunod na laban, ang Dawn Squad ay halos napilayan, at bagaman ang mga bagong miyembro ay naidagdag sa mga ranggo, ang Dawn Squad ay hindi na maipakita ang dati nitong kaluwalhatian. Dahil kulang sa backbone ang Dawning Light. Ngayong bumalik na ang halijing ito ng suporta, sa unang pagkakataon na kumilos siya, pinangunahan niya ang Dawn Squad na tumayo sa harap ng hukbo ng Human Race at Black Ink Clan. Si Shen Ao at ang iba ay hindi nagpakita ng anumang takot, tanging pananabik. Wala silang ibang gusto kundi sundin ang matandang squad leader na ito na si Yang Kai at patayin ang kalaban. Malakas at maugong ang mga tagay. Sa kawalan, ang hukbo ng Human Race at Black Ink Clan ay nagharap laban sa isa't isa, habang ang nag-iisang Dawning Light ay nakatayo sa gitna. Ang eksenang ito ay itinadhana na may tala sa mga talaan ng kasaysayan, at ito ay itinadhana na alalahanin ng mga kawal ng Human Race na nakasaksi nito ngayon. Bahagyang itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at idiniin pababa. Pagkatapos lamang ng mahabang panahon ng patuloy na sigawan ay tumigil ang mga tao. Nakatayo sa busog ng barko, tumingin si Yang Kai sa Territory Lords na nasa harapan niya at ngumiti. Mayroon bang sino mang maaaring mamahala dito? Labas. Ang mga ekspresyon ng Territory Lords ay alinman sa solemna o asyan, ngunit wala sa kanila ang nagsalita. Hindi napigilan ni Yang Kai na itaas ang kanyang kilay. Ano? Kayong lahat na Territory Lords ay innate Territory Lords, lahat kayo ay napakalakas, natatakot ba kayo sa isang human race? Kung ganoon ang kaso, dapat ay sumirit ka na lang pabalik sa source area, hindi na kailangang manatili dito at ipahiya ang iyong sarili. Ang mga ganoong mapanuksong salita ay natural na hindi matitiis ng Territory Lords, na naging dahilan upang sila ay sumigaw at magmura mula sa lahat ng direksyon. Nagbingi-bingihan si Yang Kai dito at ngumisi. Tatandaan ko ang mga nagmura sa akin, papatayin ko kayo isa-isa. Agad na namatay ang mga sumpa. Kung ibang 8th grade ang nagsabi nito, maaaring hindi ito isinapuso ng Territory Lords, itong mga innate Territory Lords ay hindi natatakot sa isang ordinaryong 8th grade human race. Gayunpaman, sa record ng labanan ni Yang Kai na sunod-sunod na pagpatay sa 3 Territory Lords, hindi sila nang ahas na baliwalain ito. Ang digmaan sa pagitan ng Human Race at ang Black Ink Clan ay tiyak na magpapatuloy. Kung ang mga Territory Lord na ito ay target ni Yang Kai habang sila ay nag-iisa, ang kanilang mga araw ay hindi magiging maganda, at maaaring sila ay mapatay pa niya. Imposibleng magkatuluyan sila. Sa ilang salita lang, ang moral ng Black Ink Clan, na hindi masyadong malakas sa simula, ay naging mas mababa. Isang Black Ink Clan Territory Lord na may ilang braso na lumabas mula sa karamihan, mayroon ding kakaibang patayong linya sa kanyang noo. Wala siyang gustong sabihin kay Yang Kai. Ang human race ay mapanlin lang, at ito ay isang bagay na malalim nilang naranasan. Ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang human race ay upang labanan. Kahit anong sabihin o ginawa ng human race, ang kailangan lang nilang gawin ay lumaban. Pero kung hindi siya humakbang ngayon, baka lumala pa ang sitwasyon. Ang mga mata ni Yang Kai ay dumaan sa kanya, sinusuri siya mula ulo hanggang paa, binibigyang pansin ng patayong marka sa kanyang noo, lihim na iniisip na ang patayong markang ito ay tiyak na hindi lamang para ipakita, marahil ito ay isang napakalakas na pamamaraan. 6 Arms. Sa harap ng hukbo ng human race, hindi napigilan ni Uyang Lai na huminga ng malamig. Nakipag-away sila sa Black Ink Clan Territory Lords na ito sa Mysterious Nether Territory sa loob ng ilang dekada, kaya natural na mayroon silang kaunting pangunawa sa sitwasyon ng Black Ink Clan. Bagamat ang mga innate Territory Lord ay lubos na makapangyarihan at mas malakas kaysa sa mga ordinaryong Territory Lords, mayroon pa ring ilang pagkakaiba sa lakas. Ang human race ay nag-isip na ito ay nauugnay sa tinatawag na source strength ng Black Ink Clan. Ang innate Territory Lord ay isinilang mula sa Black Ink Nest source strength, kaya kung mas maraming source strength ang natupok, mas malakas dapat ang lakas. Ang 6 Arms na ito ang pinakamakapangyarihang Territory Lord sa Mysterious Nether Territory. Si Uyang Lai ay nakipag-away sa kanya noong huling pagkakataon at malubhang nasugatan. Bagamat ipinagmalaki niya kay Wei Junyang na hindi maganda ang takbo ng kanyang kalaban, sa totoo lang, mas malala ang kanyang mga pinsala. Bahagyang nasugatan lamang ang 6 Arms, habang siya mismo ay halos kalahating patay. Si Xiang Shan ay minsang nakapasok sa Mysterious Nether Territory mula sa Head Office Division at palihim na inatake itong 6 Arms Territory Lord noong digmaan sa pagitan ng Black Ink Clan at Human Race, ngunit sa huli ay nabigo siya. Kahit si Xiang Shan mismo ay hindi kayang patayin ang 6 Arms Territory Lord na ito,
kaya may isip na lang ng isa kung gaano siya kahirap pakitunguhan. Sa Mysterious Nether Territory, ang Six Arms ay talagang isang territory lord na maaaring mamahala. Mabilis siyang nagpadala ng voice transmission kay Yang Kai para ipaalam sa kanya ang sitwasyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai. Upang makatakas mula sa palihim na pag-atake ni Xiang Shan, ang Six Arms Territory Lord na ito ay talagang pambihira. Sa lakas, baka hindi niya ito matalo. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nagtagal mula nang siya ay nakalusot sa 8th grade, kaya hindi sapat ang kanyang pundasyon. Ngunit ngayon na si Yang Kai ay may kakayahang pumatay ng isang Territory Lord, ang pinakadakilang pagtitiwala niya ay ang Soul-Shattering Spike. Kung maglulunsad siya ng palihim na pag-atake, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong patayin itong Six Arms. Habang sinusukat ni Yang Kai ang Six Arms Territory Lord, sinusukat din siya ng kabilang partido. Ang imahe ni Yang Kai ay ipinadala mula sa No-Return Pass. Ngayon, sigurado siya na ang 8th grade human race cultivator na ito ang gumawa ng kalituhan sa Northern Pass, pumatay ng 3 Territory Lord, at winasak ang 7 high-grade Black Ink Nest. Nang inig ang puso ng Six Arms Territory Lord, hindi nang ahas na magpakita ng kahit kay-titing na paghamak. Human race, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para pukawin kami? Tumingin si Yang Kai sa paligid at bahagyang ngumiti. Pumunta ang haring ito upang pag-usapan ang isang bagay sa iyo upang ipakita ang kanyang sinseridad. Gayunpaman, kami lang ang battleship dito, ito ba ay itinuturing na isang provocation? Hinaplos ang kanyang baba, marahan siyang tumango. Kung sa tingin mo, nandito ang haring ito para guluhin ka. Ano ang maaari mong gawin sa akin? Kung gusto mong lumaban, subukan mo lang at tingnan mo kung kaya mong pasabugan ang haring ito. Nakataas ang ilong sa hangin, nagsuot siya ng mayabang na tingin. Sa panig ng Black Ink Clan, ang mga ilong ng Territory Lords ay baluktot dahil sa galit. Lumubog din ang mukha ng Six Arms Territory Lord nang marinig niya ito. Sa nakalipas na ilang taon, nakipag-away sila sa mga amo ng human race at hindi kailanman naging bahado, ngunit sinong mag-aakala na ang momentum na naipon nila sa mga nakaraang taon ay mawawasak ng human race na ito ng 8th grade na nag-iisang battleship. Sa katunayan, ang kabilang partido ay dumating na mag-isa na may dalang battleship, ngunit ang Black Ink Clan ay kumikilos na parang kaharap nila ang isang malaking kalaban. Grabe talaga ang performance nila. Nang makitang tumataas ang moral ng panig ng human race, hindi nang ahas si Six Arms Territory Lord na ipagpatuloy ang pag-abala sa kanila, malamig na umungol. Matalim ang mga salita ng human race, matagal nang naranasan ng aking Black Ink Clan. Hindi na kailangang mag-aksaya ng mga salita, kung ang iyong human race ay gustong lumaban, ang aking Black Ink Clan ay sasamahan ka hanggang sa dulo. Tumango si Yang Kai at sinabing, mabuti, kung gayon huwag nating sayangin ang mga salita. Pumunta ako sa pagkakataong ito para makipag-ayos sa iyo, hindi para magsimula ng digmaan sa iyo. Ang iyong mga pagkalugi noong nakaraan ay hindi maliit, kaya dapat kang magpahinga at magpagaling. Ang aking human race ay palaging may kagandahang loob at hindi nang aapi sa mahihina. Nakatitig lang sa kanya ang Six Arms Territory Lord na parang umuutot sa bibig. Hindi ba sila magsisimula ng digmaan? Nakarating na ang hukbo ng human race sa pintuan ng pangunahing kampo ng Black Ink Clan, ngunit ayaw pa rin nilang magsimula ng digmaan. Kung talagang ayaw nilang lumaban, hindi dapat nandito ang hukbo ng human race. Higit pa rito, ang kasalukuyang sitwasyon ng Mysterious Nether Territory ay ang human race ay mahina at ang Black Ink Clan ay malakas. Hindi alam kung saan ang 8th grade human race na ito ay may kumpiyansa na sabihin na ayaw niyang ay bully ang mahihina. Walang hiyang pagmamayabang. Ito ang unang impresyon ng Six Arms Territory Lord kay Yang Kai. Ano ang gusto mong pag-usapan? Ang Six Arms Territory Lord ay tame time na nagtanong. Kung gusto mong umatras ang aking Black Ink Clan, hindi na kailangang magsabi ng anuman. Umiling si Yang Kai. Natural, ayaw kong umatras ang iyong Black Ink Clan. Ang Black Ink Clan na ito mula sa Mysterious Nether Territory ang pumatay sa mga sundalo ng aking human race, kaya kung tumakas ka, saan ako dapat maghiganti? Dapat manatili ka rito at huwag nang umalis. Maaga o huli, papatayin kayong lahat ng hukbo ng Mysterious Nether Territory. Sumimangot ang Six Arms Territory Lord. Kung nagbubuga ka lang ng kalokohan, hindi mo kailangang sayangin ang iyong hininga. Humalaklak si Yang Kai at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Paumanhin, nabulag ako sa iyong pamatay na hangarin at nakalimutan ko ang aking orihinal na intensyon. Ngayon, ang haring ito ay pumunta rito upang humiram ng daan. Hiram ng daan palabas. Tanong ng Six Arms Territory Lord. Ano ang ibig mong sabihin?
Pahiram sa anong daan palabas? Anong landas ang maaaring hiramin ng Black Ink Clan? Hindi lang si Six Arms Territory Lord ang nalito, ngunit ang human race ay pare-parehong nalito. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay napagpasyahan lamang, at kakaunti lamang ng mga nakatataas na echelon ng human race ang nakakaalam nito. Ang mga ordinaryong sundalo ay hindi na nagkaroon ng panahon para ipaalam sa buong hukbo ang tungkol sa pagiging army commander ni Yang Kai ng Mysterious Nether Army. Habang siya ay naguguluhan, narinig niyang sinabi ni Yang Kai. Gusto kong umalis sa Mysterious Nether Territory. Mula roon. Pagkasabi nito, iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at itinuro ang territory gate sa likod ng base camp ng Black Ink Clan. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang human race at Black Ink Clan ay nagkagulo, sa wakas ay naunawaan kung ano ang tinutukoy ni Yang Kai, ito ay talagang isang simpleng dahilan. Ang territory gate ay kinokontrol ng Black Ink Clan, kaya kung ayaw ng Black Ink Clan, gaano man kalakas si Yang Kai, mahihirapan siyang makalusot. Maraming tao ang tumitig kay Yang Kai sa gulat, iniisip kung baliw ba ang taong ito. Paano niya ito mapag-usapan sa Black Ink Clan? Hindi ba't katumbas ito ng pagsampal sa kanilang mga mukha? Hanggat mayroon silang lakas ng loob, hindi sasang-ayon ang Black Ink Clan. Sa katunayan, ang hukbo ng Black Ink Clan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paghihimagsik. Kung hindi dahil pinipigilan sila ng Territory Lord at ng Feudal Lords, susugod sana sila para paghiwalayin si Yang Kai. Marshall Pick, Kabanata 5536. Tumayo ang misteryosong Nether Army. Nagkagulo ang human race habang nagkakagulo ang Black Ink Clan. Sa ilang sandali, mas naging tense ang kapaligiran. Palihim na nagpadala ng voice transmission si Wei Junyang sa hukbong nasa likuran niya, na sinasabi sa kanila na maging handa sa pakikipaglaban anumang oras. Bagamat ang mga 8th grade master ay nahikayat ni Yang Kai sa nakaraang pagpupulong at nadama na ang usapin ng paghiram ng isang landas ay posible, walang sino man ang nangahas na maggarantiya ng anuman. Kung ang Black Ink Clan ay talagang itataboy ni Yang Kai sa isang sulok, ang labanan ngayon ay hindi maiiwasan. Sa kasalukuyang sitwasyong ito, kung talagang mag-aaway sila, ang human race ay hindi magkakaroon ng magandang panahon, at ang Black Ink Clan ay hindi rin magkakaroon ng magandang panahon. Tulad ng sinabi ni Yang Kai dati, ang huling digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay katatapos lamang, kaya kailangan nilang magpahinga at magpagaling sandali. Habang palihim na nag-aayos ang human race, ang hukbo ng Black Ink Clan ay nagiging mas hindi mapakali. Isa-isang sumigaw ang Territory Lords ng matapang, at nililigawan si kamatayan, lahat sila ay may suot na malamig na ekspresyon. Anong klaseng mayabang na human race ito? Ito ay isang bagay para sa kanila na pumunta dito ng mag-isa, ngunit ngayon sila ay talagang naglakas loob na magyabang ng walang kahihiyan. Malinaw na hindi nila inilagay ang mga Territory Lord na ito sa kanilang mga mata. Kinilala ng Territory Lords ang lakas nitong human race 8th grade, ngunit hindi iyon nangangahulugan na sasagutin nila ang katawa-tawang kahilingang ito. Kung talagang sumang-ayon sila, paano haharapin ng mga Territory Lord na ito ang kanilang mga sarili at paano sila titingnan ng kanilang mga nasasakupan na hukbo? Lalong nagdilim ang mukha ng pinuno ng Six Arms habang nakatitig kay Yang Kai at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mahilig ba kayong magbiro? Nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ni Yang Kai. Mukha ba akong nagbibiro? Sumimangot si Six Arms. Talagang akala niya ay nagbibiro si Yang Kai, ginagamit ang pagkakataong ito para ipakita ang kanyang prestihiyo at supilan ang moral ng Black Ink Clan, ngunit sa masusing pagsisiyasat, nalaman niyang tila talagang gustong kunin ng taong ito ang pagkakataong ito at hindi nagbibiro. Lahat, kaya agad siyang nagalit. Kabastusan. Tinatamad na sinabi ni Yang Kai. Nanghihiram lang ito ng landas, walang kawalan para sa iyong Black Ink Clan, kaya bakit maging hindi makatwiran? Nagalit si Six Arms. Kung ito ay talagang humiram lamang ng isang landas, hindi ito magiging malaking kawalan sa Black Ink Clan, ngunit kung pumayag siya dito, hindi ba't nangangahulugan ito na natatakot siya sa human race? Isa itong malaking dagok sa moral ng hukbo ng Black Ink Clan. Kahit anong mangyari, hinding-hindi siya papayag sa ganoong di makatwirang kahilingan. Mula sa ibang pananaw, kung gusto ng Black Ink Clan na hiramin ang domain gate na kinokontrol ng human race, tiyak na hindi papayag ang human race. Paano kung ayaw ko? Malamig na tanong ni Six Arms. Hindi nagsalita si Yang Kai at agad na tinawag ang kanyang Army Commander Seal. Sa isang iglap, kumalat ang selyo sa walang laman, naglabas ng napakatingkad na liwanag habang pinapagana nito ang kapangyarihan nito at umalangaw-ngaw. Pagkatapos ng oras na kailangan para masunog ang isang insenso, kung hindi tayo papayagan ng Black Ink Clan, ang buong Mysterious Nether Army ay
Lalaban hanggang kamatayan sa Black Ink Clan. Ang Great Seal ay pumailan lang sa kalangitan, at sa itaas ng Dawning Light, ang figure ni Yang Kai ay walang kapantay na mayabang, at ang mga salitang ginamit niya ng may lakas ay mas nakakabingi. Ang hukbo ng human race ay natigilan saglit bago nagpakawala ng isang dumadagandong na dagandong. Lumaban, lumaban, lumaban. Patayin, patayin, patayin. Sa ilalim ng utos ng Army Commander, ang daan-daang libong sundalo ng Mysterious Nether Army ay hindi nang ahas na sumuway. Hanggang sa sandaling ito nalaman ng human race na ang Mysterious Nether Territory Army ay may bagong Army Commander. Ang dating Army Commander ng Mysterious Nether Army ay si Wei Junyang, at pagkatapos ng ilang dosenang taon ng pakikipaglaban, nagawa ni Wei Junyang na mapangalagaan ang Mysterious Nether Territory. Gayunpaman, kung ikukumpara, ang bagong Army Commander na ito ay halatang mas matapang. Ang makapagsagawa ng ganoong kalaking hakbang sa lalong madaling panahon matapos maupo ay isang bagay na hindi maihahambing ng karanasang Wei Junyang. Sa ganoong Army Commander na nangangasiwa sa Mysterious Nether Territory, hindi magiging madali ang hinaharap ng Black Ink Clan. Young Master ang Army Commander. Sa battleship na ginawa ng clone ni Bishi, si Yuhi ay nagsuot ng blankong ekspresyon. Natigilan din si Yu Raming at ang iba pa. Army Commander talaga ang asawa nila. Hindi nila alam ang tungkol dito, ni wala silang narinig na anumang balita tungkol dito, ni sinabi ni Yang Kai sa kanila ang tungkol dito. Gayunpaman, sa pagtingin sa liwanag ng dakilang selyo at sa hindi mabilang na mga tao na nakatingin dito, lahat ng kababaihan ay nakaramdam ng pagmamalaki. Ito ang lalaking pinili nila. Misteryosong Nether Army, Army Commander. Nang ipatawag ang Army Commander Seal, kumikinang ang mga mata ni Six Arms. Ang 8th grade human race cultivator na ito na biglang lumitaw sa Mysterious Nether Territory ay talagang ang Army Commander ng Mysterious Nether Army. Kung mapapatay nila siya sa harap ng daan-daang libong sundalo ng human race, tiyak na magdaranas ng matinding pagkatalo ang human race. Biglang nakaramdam ng kaunting pagkabalisa, naging mapanganib ang kanyang mga mata. Hindi lang siya, marami sa iba pang Black Ink Clan Territory Lords ang ganoon din ang iniisip. Sa loob ng ilang sandali, maraming divine senses ang lumitaw at nagsimulang mag-usap ang Territory Lords sa kanilang mga sarili. Gayunpaman, hindi nagtagal, pinigilan ng Six Arms ang kanyang mga iniisip at sabay-sabay na binalaan ang iba pang Territory Lords na huwag kumilos ng padalos-dalos. Ang taong ito ay hindi madaling pumatay. Kung nabigo silang patayin siya at sa halip ay papatayin, magiging kawalan ito para sa kanila. Sa harap ng napakaraming sundalo ng dalawang lahi, ipinatawag ng taong ito ang Army Commander Seal, kaya malamang na mayroon siyang masamang intensyon. Pinipigilan ng galit sa kanyang puso, si Six Arms ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabing, "Kung nais mong lumaban ang human race, lumaban ka. Paano matatakot ang Black Ink Clan?" Ngayong napilitan na sila sa ganoong sitwasyon, gaano man kayo ang Six Arms at ang iba pang Territory Lords, magsisimula na ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Gayunpaman, sa puntong ito, biglang huminto si Six Arms at bahagyang sumimangot. Kasabay nito, isang pagsabog ng Divine Sense ang lumitaw sa kawalan. Parang may nakikipag-ugnayan sa Six Arms. Ngumiti si Yang Kai at itinoon ang kanyang mga mata sa maraming Black Ink Clan Territory Lords bago tuluyang tumuon sa isang figure na nababalot ng itim na anino. Isa rin itong Territory Lord, ngunit mukhang anino, hindi totoo o peke, medyo kakaiba. Parang naramdaman ang tingin ni Yang Kai, isang pares ng mga mata sa ilalim ng itim na anino ang sumulyap sa kanya. Ilang sandali pa, medyo naging kakaiba ang ekspresyon ng Six Arms habang nakatingala kay Yang Kai, ang dati niyang galit ay nawala ng walang bakas habang nakakunot ang noo niya at nagtanong. "Hihiram ka lang ba talaga ng daan?" "Kung hindi," tanong ni Yang Kai. Malamig na bamantong hininga si Six Arms. "Kahit handa kaming magpahiram sa iyo ng daan, mayroon ka bang lakas ng loob na gawin ito? Ang Territory Gate ay nasa likod ng pangunahing kampo ng Black Ink Clan, kaya kung gusto nilang gamitin ito, kailangan nilang dumaan sa hukbo ng Black Ink Clan. Hindi ba natatakot ang taong ito sa isang tupa na pumasok sa yungib ng tigre? Malakas man ang loob ko o hindi, hindi ba natin malalaman pagkatapos nating subukan?" Tumingin sa kanya si Yang Kai na may mahinang ngiti. Bagamat may kaunting lakas ang Six Arms na lalaking ito, ang kanyang ulo ay tila hindi masyadong flexible. Sa kabilang banda, ang parang anino na Territory Lord ay medyo matalino. Ngayon lang, dapat ay ang Shadow Territory Lord ang nagpahatid ng kanyang boses sa Six Arms, dahilan para isuko niya ang kanyang determinasyon na labanan ang human race hanggang kamatayan.
Tulad ng kung paano niya nakumbinsi ang iba pang mga 8th grade masters sa meeting hall, dapat na makita ng Shadow Territory Lord na ang pag-alis sa Mysterious Nether Territory ay magiging kapaki-pakinabang sa Black Ink Clan. Marahil, mayroon pa rin silang ideya na hintayin siyang makarating sa kalagitnaan bago siya biglang atakihin. Ito ay isang bagay na dapat niyang bantayan. Bagamat naramdaman niyang kay na ang Black Ink Clan ay malamang nasisang-ayon sa bagay na ito, walang sino man ang makakagarantiya na mapipigilan nila ang kanilang layunin sa pagpatay sa kritikal na sandaling ito. Kung iyon ang kaso, tiyak na magkakaroon ng isang mahusay na labanan ngayon. Gayunpaman, hindi iyon mahalaga. Napag-isipan na niyang kay ang sitwasyong ito noon. Sa karamihan, papatayin niya ang ilang territory lords at lalampas mula sa territory gate kasama ang Dawn Squad. Ang 2,000,000 sundalong Smallstone Race sa kanyang mga kamay ay ang mga trump card na iniwan niya para sa Royal Lord. Bagamat kailangan niyang sayangin ang ilan sa kanila para makitungo sa mga territory lords na ito, hindi magiging maramaw si Yang Kai kung kailangan niya. Sa anumang kaso, sa Chaotic Dead Territory, sina Big Brother Huang at Big Sister Lan ay nililinang pa rin ang Smallstone Race, kaya pagkatapos ng 1,000 taon, pupunta siya at mag-aani pa. Siya ay walang takot. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang isa sa kanila ay sinsero habang ang isa naman ay nagsusuri. Maya-maya, tumikim si Six Arms. Dahil sinabi mong may lakas ka ng loob, halika. Pagkasabi nito, ikanawin niya ang kanyang kamay at sinabi, pabayaan niyo sila. Sa isang utos, ang hukbo ng Black Ink Clan sa harap nila ay humiwalay sa kaliwa at kanan, na nagpapakita ng isang daanan patungo sa Territory Gate. Natigilan ang hukbo ng human race. Nang sabihin ni Yang Kai na gusto niyang gamitin ang Territory Gate, inisip ng lahat na nagbubuga lang siya ng kalokohan, sinasamantala ang pagkakataong ito para pukawin at supilan ang moral ng Black Ink Clan. Pagkatapos ng lahat, paano madaling sumang-ayon ang Black Ink Clan sa isang bagay na tulad nito? Kahit na mayroon silang ilang mga pagdududa sa kanilang puso, ang human race at Black Ink Clan ay nagkaroon ng malalim na alitan sa dugo. Dahil pareho silang nagpadala ng kanilang mga hukbo, dapat lang silang lumaban. Kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina, makikita nila kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina pagkatapos ng isang laban, kaya bakit mo sila pag-aalanganin? Sa hindi inaasahan, ang Black Ink Clan ay talagang pumayag sa katawa-tawang kahilingang ito at nagbigay ng utos na hayaan silang makapasa. Ano ang nangyayari? Nasira ba ang utak ng Black Ink Clan's Territory Lord? Hindi ba niya alam kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa moral ng Black Ink Clan? Ano man ang iniisip ng Black Ink Clan, ang hukbo ng human race ay nagkakagulo. Sumang-ayon ang Black Ink Clan na bigyan sila ng landas. Para sa isang solong tao na pilitin ang Black Ink Clan na makipagkompromiso tulad nito ay hindi narinig. Bagamat hindi pa sila nagsimula ng digmaan at hindi nakapatay ng alinman sa Black Ink Clans, ang kasalukuyang sitwasyon ay mas kasiya siya kaysa sa pagpatay sa ilang territory lords. Bago dumating si Yang Kai, hindi naging madali ang mga araw ng Mysterious Nether Army. Sumiklab ang mga labanan at sumiklab ang maliliit na sagupaan. Napilitan ang human race sa isang passive position, at bawat labanan ay naging sanhi ng human race na magdusa ng malaking pagkatalo. Sa nakaraang labanan, ang Mysterious Nether Territory ay halos nawala. Ngunit ngayon, ang bagong hinirang na army commander na ito ay kahanga-hanga. Siya lang at ang nag-iisang barkong pandigma, at kahit na naglabas ng kalokohan ang Black Ink Clan, sa huli ay nakompromiso sila at hinayaan siyang makapasa. Ang daan-daang libong sundalo ng human race ay tumitig sa figurang nakatayo sa busog ng barkong pandigma at hindi naiwasang matanto na ang figurang ito ay napakataas. Ang Mysterious Nether Army ay tumayo na. Pagkatapos ng ilang sandali ng pananabik, lalo silang nag-alala. Kahit na ang pinakahanggang na tao ay napagtanto na si Yang Kai ay malapit nang humarap sa isang krisis sa buhay o kamatayan. Kung biglang umatake ang Black Ink Clan, si Yang Kai at Dawn ng Light ay mapapaligiran ng hukbo ng Black Ink Clan. Bagamat ang hukbo ng human race ay handang lumaban anumang oras at maaaring hindi mailigtas si Yang Kai mula sa pagkubkob, walang sino man ang makakagarantiya ng anuman. Sa itaas ng clone ni Bishi, naramdaman ni Yu Raming at ng iba pa ang kanilang mga puso na tumalon sa kanilang mga lalamunan. Napakagulo ng kanilang asawa, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Kapag ang isang tao ay gumawa ng mga bagay, tahimik lang silang nakasuporta sa kanya, ngunit panunuurin lang ba nila siyang lumaban ng mag-isa? Totoong babae sila, pero hindi na sila mahina. Mula nang ikasal si Yang Kai, matagal na silang hiwalay.
Bagamat hindi ito nakaapekto sa kanilang relasyon bilang mag-asawa, sapat na ang kanilang paghihintay sa bahay at hindi alam kung patay o buhay ang kanilang asawa. Kung sila ay nakatakdang mamatay, sila ay mamamatay ng magkasama. Natutulog at namamatay sa iisang kama, hindi ba ito ang pinakamagandang lugar para sa mag-asawa?